Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yan, kompleto na kami. Dito na si Father Flavi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Bong Sarabia, isa sa mga conveners. Nais kong pasalamatan ang mga matatapang na mga kapamilya na mga biktima ng mga extrajudicial killings noong panahon ni Pangulong Duterte. Kasama po natin yung 45 families ngayon sa araw na ito. Saludo po kami sa iyong pagmamalasakit para sa ating bayang Pilipinas. Sa mga hindi po nakakaalam, kabilang po ako sa naghain na ikatlong impeachment complaint laban sa kay BP Sara Duterte. Nagpapasalamat po ako sa Kongreso na nag-impeach kay BP Sara Duterte noong February 5, 2025. 240 congressmen, lahat sila. Subalit nalulungkot po ako na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumikilos ang Senado para simulan ang pagdinig dito. Ang sabi po ni Senate President Chis Escudero ay wala po daw clamor para umpisahan na kaagad ang impeachment trial. Kaya minabuti po namin na ngayong umaga, kasama po ng iba't ibang miyembro ng mga religious organization, ay inilunsad ang People Impeachment Movement. Ito po ay samahan ng mga iba't ibang religious group at sectoral representative na lumalaban sa pamahalaan, namantala at pag-aabuso. Layunin po namin na kalampagin ang Senado upang maumpisahan na ang trial ni BP Sara Duterte sa magitan ng pagpalaganap ng 1 million na pirma para agang pagdinig ng impeachment trial ni BP Sara Duterte. Ang tema ng ating programa ngayong araw na ito ay sunog sala kontra abo. Abo meaning abusive behavior and oppression. Dahil nais naming umalingaw-ngaw sa lahat ng dako dito sa Pilipinas ang mga kasalanan ng pamilya Duterte. Ito po isusundan ni Father Flavi mula sa SVD. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Father Flavi Villanueva, SVD. Isa po akong miyembro ng People's Impeachment Movement dahil gaya po ng mga kasamahan ko na narito ngayon, naniniwala po kami na kailangang maumpisahan ng impeachment trial ni VP Sara Duterte at panagutin po siya sa kanyang mga kasalanan. Napapanahon po ang naganap na pagsusunog ng palaspas kanina dahil ito po ay kumakatawan sa 7 kasalanan ng mga Duterte sa sambayan ng Pilipino. Mga kasalanan tulad ng kayabangan, kasakiman, pagdanasa sa kapangyarihan, katakawan sa kapangyarihan, at yaman, galit at katamaran. Sinunog po natin ang mga palaspas kasama ng mga kasalanan ng mga Duterte gamit ang kandila ng pag-asa at katarungan. Ito po'y simbolo ng malakas na deklarasyon ng pagtutol sa pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan, kasabay sa panawagan para sa katarungan sa lahat ng mga biniktima ni Rodrigo Duterte ng EJK. Hindi man po ako abogado, pero ayon sa mga eksperto, malinaw po ang sinasabi ng saligang batas na forthwith. Ibig sabihin, kaagad-agad, agaran, now na, hindi sa Hulyo, hindi bukas, at hindi kung kailan lang maisipan ng Senado o partikular ng Senate President na si Chis Escudero. Kaya nananawagan po kami sa Senado, agaran ng umpisahan ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. This is their moral obligation. A moral obligation that we stand firm
because we believe that denouncing evil and standing by the good is our highest calling. Kung ayaw po ng Senado na umaksyon, ang taong bayan po ang sasamang kikilos para sila ay umaksyon. Clamor, ito ang aming handog. Bahagi rin sa pagkilos na ito ang tiyakang irerespeto ng Senado ang due process at mga rekomendasyon ng Kongreso mula sa napakaraming pagdinig na kinilalang ginawa ukol sa mga anomalyang paggamit ng pondo ni VP Sara Duterte. Huwag sanang kalimutan ng ating mga senador na ang kanilang loyalty o katapatan ay dapat sa bayan at hindi para sa sinuman, pera o sariling kapakanan. Pakinggan sana nila ang boses ng taong bayan na humihingi ng pananagutan. Gawin na nila ang tungkulin iniatang ng saligang batas sa kanila at huwag itong patagalin pa. Ngayon ang panahon para sa mapanagot at mahatulan si VP Sara. This is a choice. This is a battle between good and evil. Ang susunod pong magbibigay ng mensahe ay mula kay Mr. Randy De Los Santos. Magandang umaga ho sa lahat. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin ni Kian De Los Santos. Sa ilalim ng nakaraang administrasyon, nasira ang moral fabric ng ating lipunan. Namayani ang kalupitan at karahasan at nawala ang diwa ng pagmamahal sa kapwa. Huwag nating hayaang maulit ito. Kapag nakaupo ang isa pang Duterte sa palasyo, siguradong mauulit ang nangyari sa rehimen ng kanyang ama. Sabi nga nila, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Base sa kanyang mga kilos at galaw, si Sara at ang kanyang ama ay iisa. Ayaw ng pananagutan, abusado sa kapangyarihan. Hindi ginagalang ang batas at mukhang sanay na rin sa karahasan. Gagaling ang sugat, may hilom ang sugat na nilikha ng mga Duterte. Sa ating lipunan, kung tuluyang mawawala sila sa kanilang pamamahala. Huwag nating hayaang bumalik pa ang kalupitan at karahasan sa nakaraang administrasyon. Ngayon pa lang, pigilan na natin ang tangka ng mga Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Ang susunod na magbibigay ng mensahe mula kay Pastor Leonard Arevalo. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Pastor Leonard Arevalo na kumakatawan sa Novaliches Ecumenical Fellowship. Nakikiisa po ako sa People's Impeachment Movement. Walang po sa ating pamahalaan ang mga ganitong uri ng leader. Huwag natin siyang hayaang magpatuloy sa gobyerno. Ang laban ito ay hindi laban ng iilan. Laban ito ng sambayanan na galit sa katiwalian at nagnanais ng pananagutan sa mga ng abuso sa kaban ng bayan. Mayroon tayong moral obligation na bantayan at tiyaking uusad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Huwag nating sayangin ang mga ginawang investigasyon ng ating mga mambabatas para mailabas ang katotohanan ukol sa ginawang pagwaldas ni VP Sara sa 125 million intelligence fund. Inuulit ko, hindi ito laman ng iilan, kundi ito'y laman ng sambayanang Pilipino na nais burahin ang katiwalian sa pamahalaan. Nakita natin ang talamak na katiwalian sa nakaraang administrasyon. Huwag nating hayaan na makatakas si VP Sara sa pananagutan. Ang susunod po na magbibigay ng mensahe ay mula kay Sister Evelyn. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po Sister Evelyn na kumakatawan sa Justice, Peace, and Integrity of Creation.
ng CMSP. Ang pera na pinag-uusapan natin po dito ay galing sa dugo, pawis at luha ng ating mga kababayan na ginasta lang sa loob ng 11 araw. Nagamit sana ito sa mga makabuluhang proyekto para sa ating mga kababayan, pero napunta lang ito sa bulsa ng mga gahaman. Malaking inhustisya po ito para sa taong bayan kung patatagalin pa ng Senado ang prosesong ito. Ang susunod po, nagbibigay ng mensahe mula kay Father Junito Cabillas. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Father Junito Cabillas, pari ng Iglesia Filipina Independiente or Aglipayan Church. Ang Iglesia Filipina Independiente ay kasapi ng National Council of Churches in the Philippines. Ang pagkilos na ito ay una pa lang sa marami pang pagkilos para kumbinsihin ang Senado na simulan na agad ang impeachment hearing ni Sara Duterte. Kami lang ang magsisimula at magsisindi ng apoy sa labang ito. Marami pang grupo at mga individual ang nagpapahayag ng intensyong sumama at sila'y lilitaw rin sa mga susunod na araw para samahan kami sa pagkilos na ito. Ito ay simula lang ng napakaraming pagkilos ng mamamayan sa iba't ibang parte ng bansa sa mga susunod na araw upang pilitin ang Senado na umpisahan na ang paglilitis kay VP Sara. Nananawagan din tayo sa iba pang mga grupo at mga individual na kaisa natin sa hangaring mapapanagot si VP Sara nasamahan tayo sa labang ito. Kapag mas maraming titindig, mas malakas ang ingay ang ating malilikha na magkukumbinsi sa Senado na aksyonan na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. And last but not the least, a message from Father Joel Zabalya. Ako po si Father Joel Zabalya, isa po sa mga nag-file ng impeachment plea kay VP Sara at miyembro po ng People Impeachment Movement. Bukod po sa papapanagot kay VP Sara, bahagi rin ng ating layunin ay hindi na makahawak pa siya ng pwesto sa gobyerno. Pagod na ang taong bayan sa mga nangyaring pang-aabuso, kalupitan, pang-aapi sa panahon ng dating Pangulo. Bukod pa niyan, tinikman din ng mga Duterte ang dignidad ng karapatan ng mga Pilipino. Malaki ang iniwan nilang sugat sa ating lipunan na hanggang ngayon ay hindi pa naghihilom. Kung hahayaan nating makabalik sa kapangyarihan ng isa pang Duterte, muli na namang mananariwa ang sugat na ito at magbabalik sa lagim na dinara sa mga Pilipino sa kanilang pagkamal ng kamangyaman at pagpatay sa mga inosenteng sibilyan. Huwag na nating hayaang mangyari ito. Nakita na natin na hindi karapat-dapat si VP Sara na maging lingkod bayan. Mas inuna pa niya ang magkamal ng salapi kaysa ayusin ang problema ng edukasyon para sa ating mga kinabukasan ng ating mga kabataan. Huwag na natin siyang bigyan ng espasyo sa gobyerno. Mangyayari lang ito kung sisimulan na Senado, lalong sa madaling panahon ang impeachment. Tayo magkumilos upang tuluyan ng makunbin ng Senado at makunbin si VP Sara. Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga panawagan na simulan na ang impeachment trial. No?
mula sa hanay ng mga taong simbahan. People's Club or IKAKA. Ngayon, bubuksan na po natin ang floor para sa katanungan, your name, media outlet, and then your question po. Good morning po, Tina Panganiban Perez po from GMA. Nabanggit po kanina ni Father Bong yung pangangala po ng pirma para sa pagsisimula ng Senate impeachment trial. Expound po yun. Ilan pong signatures, hanggang kailan po mangangalap, saan pwedeng pumirma yung gusto. Thank you po. Meron po tayong ilalabas na online platform. Meron din po tayong physical form na iikot po sa buong Pilipinas. Sa bawat rehiyon po, bababa po kami. Kasama po ang mga tahimik na mga Pilipino na naghihintay lang ng ganitong pagkilos ay sama-sama pong bababa ng sabay-sabay upang maabot namin ang permang kailangan hanggang matapos itong ating pong dumating ang Pentecost Sunday. 1 milyon na ang aming target. At pagkatapos nun, kung sakali, itutuloy pa rin po namin ito hanggat hindi po kikilos ang atin pong Senado na ngayon tila natutulog sa pansitan. Next question po. Good morning po, Jerry from Radio Veritas. Tanong ko lang po, paano po yung, hingi po sana ako ng paalala or mensahe mula sa inyo para sa mga Pilipino, higit na ngayong panahon ng Kwaresma po, kung paano nila magagamit yung ito upang mag-discern para sa nalalapit na 2025 midterm election, higit na para hindi maiboto yung mga tumatakbo na merong katangian ng abo. Salamat po sa katanungan. Kaya po natin pinili na itapat ang aktibidades na ito ay bukas ay Ash Wednesday. At kaya rin ho natin pinili yung pamagat na sunog abo. Kontra sunog sa abo. Ibig sabihin, ito mga palaspas na ating sinunog ay kumukumpas o sumisimbolo sa mga kasalanan. At ito'y kasalanan na to ay nakikita higit una sa mga namumuno sa atin. Sa mga pinuno na panaypuot at pambabasto sa pananalita, sa mga politiko na sariling kapakanan lang ang ninanais, sa mga politiko na gusto nila na ang kaban ng bayan ang mapa sa kanila, sa mga politiko na nagpapabayad para magkaroon at maging tulay ng kanilang mga desisyon. Ito po yung ating pilit na sinusunog upang sa gayon, sa diwa ng pananampalataya, sa diwa ng Kwaresma na tumatawag na magbago sa tulong ng Ebanghelyo, ang bawat Pilipino, lalong higit ang mga boboto sa Mayo, ay mabiglang linaw ng isipan. We call every Filipino to discern for the truth, because in the truth, we find not only liberation, freedom, justice, and peace is espoused to it. Maraming po salamat. May magtatanong pa po ba? Si Treng Yaranan po sa parokya ng Lourdes at sa grupo po ng Kabuhay, Kalakbay sa Buhay, grupo ng mga EJK sa parokya. Nadinig ko kanina na marami pang susunod na gawain. Sana ay malaman namin yung mga ilang schedules na para makapaghanda pa kami ng mas malalaking grupo at maka-join marami sa amin. Yun lang. Nagre-request ng mga schedules ang mass movements, mass support. So definitely meron yan. Okay, sir. Marami naman naka-schedule na mga pagkikilos, hindi lang kami, kasama pa ang ibang impeachment complainants. Isa nga ito, ibababa kami by region, kasama ang different churches, ang National Council of Churches in the Philippines,
ang evangelical churches, ang social action nasa ng CBCP, kapartner namin dito, at ang ibang mga sectoral groups. So may mga online advocacies pa rin, at the same time physical signing talaga. So mangyayari ang iba na ito sa ibang mga parokya ngayong Quaresma, Holy Week, pwede po mag-sign doon. Ang gusto natin ay later on, kung alam natin na may sesyon ang Senado, pupunta din po tayo doon at mag-rally para ipahayag natin physically ang ating clamor kay Chis Escudero. Or baka nga, ikutan natin yung building nila na pinapagawa, 30 billion doon sa BGC. No? Pwede tayo mag-rally doon. Tanda na madaliin natin ito. No? Ang isang pinakamalaking kasalanan na minention natin kanina ay katamaran, laziness. At mukhang tinatamad ang ating Senate President si Chis Escudero at ibang mga senador. Mahirap po magtatamad-tamad. Ito po yung sin of omission. Kapag hindi natin ginawa ang dapat nating gawin, lalong-lalo na sa pagpapatigil ng kasamaan, kasalanan po yang malaki. No? So, marami pa pong pwedeng manakaw, marami pa po pwedeng magawa ang mga Duterte kapag hindi natin sila harapin. No? So, let us dispose ang mga cases para lumabas ang katotohanan. At nawa, partner natin dito yung Senado. Nagpapasalamat tayo sa Kongreso na impeach nila. Pinakamaraming signatures po ito na nakolekta laban sa isang ini-impeach. No? 240 ang nag-sign. So, nawa yung Senado gawin na ang constitutional obligation nila na litisin at i-convict si Sara Duterte. So, wag na po sana patamad-tamad ang Senado. Dahil maraming problema ang Pilipinas, kahirapan, yung gutom, yung low quality ng education. Marami nang pinangako ang ating mga politicians, mga trapo. Pero dahil tamad sila, ni umuusad. Challenge din po ito sa sambayang Pilipino. Huwag tayo maging tamad. Let us pursue justice. Let us pursue kung ano yung mabuti sa ating kapwa Pilipino. Good morning po. Yanes Kapanti, GMA News Online. Senate President Escudero po kasi released a schedule. I'm not sure if you're already aware. Meron siyang timeline na ni-release for the trial. At sinabi niya rin na most of the senators are agreeable na July 30 pa simulan yung trial. So, I would just like to ask, bakit po hindi kayo agreeable dun sa schedule na binibigay ni Senate President Escudero? And dugtong ko na lang din po, ano po ang mangyayari kapag nakuha nyo na yung 1 million? I mean, do you go to the Senate in Pasay, or ano yung you transmit the signatures? How do you proceed from that? Pero yung first muna, yung bakit hindi kayo agreeable sa timeline na binigay niya? Personally, or at least with upon our own discernment, yung impeachment ay isang seryosong bagay. Hindi usap-usaping pangkalye or barbero. Hindi ko naman minamatay yung barbero. But ang akin ay isang mahalaga, matimbang, at seryosong usapin. The word is forthwith. July 30 is not acceptable because it has long delayed the due process that we and all the rest of the Congress have been clamoring for. Matagal, pinatagal, at sabihin nating hindi binigyang
halagang pansin yung issue. And this is, for us, non-acceptable. We would like to bank on the idea, or the serious idea, that this is a serious charge, therefore needing a serious and immediate response. Gusto din po natin siguraduhin na uusad itong impeachment case. Dahil 19th Congress yung nag-impeach, sana tanggapin na ito ng Senado, mag-set up na sila, start na yung trial, para hindi magkaroon tayo ng technical. Ang kinakatakot po namin ay pagdating sa 20th Congress, sabihin ng 20th Congress na, dapat na umpisahan or na tapos na ito sa 19th Congress. So, and that would bar us for 1 year ng impeachment case para kay BP Sara. So, ang intention natin, as soon as possible sana, or at least, maumpisa na ng Senate yung trial, mapadala na yung mga subpoena, para malitis pagbalik nila after election, nandyan pa sila, and they continue. At later on, mahirap kasi ma-technical, yun po yung constitutional issue dito, na marami naman po, aywan ko kung may narinig kayo na member ng Constitutional Commission na iba ang interpretasyon sa fourth win. Lahat halos na constitutionalist nagsabi na immediate, gawin agad. Yun po. Actually, kung hindi po namin, we will also clamor, we will also request sa President Marcos na mag-call talaga ng special session for the Senate. Pero alam natin, trabaho na ito ng Senate. Hindi na ito trabaho ng executive or ng Congress. Or even by the Supreme Court. The ball is with the Senate President and his company. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.